O negative na nga ako pero ang tingin pa rin is parang positive. So para ako na lang ang mag-adjust guys para sa inyo. As I promise guys, hello po sa inyong lahat. Magandang buhay at isang positive dapat na araw. At thank God, as I told you again, we're negative from the swab test. At isi-share ko na sa inyo ulit ang naging travel experience namin from Cebu to Manila naman ngayon. Kita nyo naman sa previous vlog ko yung San Francisco to Cebu namin at yung naging experience namin sa hotel. Speaking of hotel, maraming salamat sa Eloisa Royal Hotel dyan sa may Lapu-Lapu. Napakabait ng kanilang mga staff. Talagang tinulungan kami from paghatid at pagsundo. Ang maganda sa hotel na to guys, ito share ko lang sa mga may lipad. Ayan, mag-divert ang flight nila saan mga bansa, especially sa mga nasa Canada and America. Kung kayo, ang flight nyo ay papunta ng Pilipinas at magda-divert kayo or mag-stop over kayo sa Cebu at doon kayo magsa-swab test at magka-quarantine habang iniintay ito, recommended para sa akin ng Eloisa Royal na ito. Napakabait nila dahil talagang tutulungan kanila sa mga pangangailangan mo. And speaking of swab test result, maaga pa lang tatawagan kanila 24 hours. Oo, sakto naman yung sinabi ng laboratory na 24 to 48 hours darating ang resulta. At yun na nga guys, dumating ang aming resulta, wala pang 24 hours, tatawagan ka ng reception, ipiprint nila para sa'yo yung resulta ng swab test. At yun, antayin mo na lang yung susunod na flight mo papunta ng Manila at kung saan man ang susunod na destination mo. Habang hinihintay mo yung result na yon, syempre mag-stay ka muna sa loob ng hotel. Yun nga lang, meron ka ng travel pass at meron ka ng negative swab test result. Sana negative lahat para happy. And yun, libre ang kanilang breakfast. Tapos ang maganda doon libre rin ang kanilang lunch. Tapos libre din ang kanilang dinner. Nakala ko kasama sa hotel yung breakfast lang. So 5-star para sa akin ng Eloisa Royal. Upon check out guys, ihatid ka na ng shuttle papunta ng Mactan International Airport. Mula sa domestic airlines guys, medyo smooth naman yung pagpasok doon. Yun nga lang, medyo matatagalan kayo sa pila dahil magkakaroon ulit kayo ng thermal check. Ayan, at body screening. Pagpasok niyan, diretso ka na sa airlines. Dahil kami sa Philippine Airlines kami, nag-check-in kami. Yun ang maganda, no? Priority nila yung mga nag-divert ang flight o yung mga galing sa San Francisco, Canada o saan mang bansa at nag-stay sa Cebu para sa kanilang swab test result for quarantine. Okay, tuloy-tuloy tayo. Speaking of travel, inintay namin ang aming flight. Dalawa ang klase ng flight ng Philippine Airlines. Sa mismong gate, ayan, tatawagin kayo pa isa-isa. Na-implement naman ang social distancing. Yun nga lang, guys, pagdating sa loob ng eroplano, nawala na ang social distancing dahil lumilit kumulang 100 plus ulit kaming lumipad from Cebu to Manila. Kita nyo naman sa video, ang mga naka-PPE lang, talagang fully gear ay yung mga flight attendants. Pero yung mga katabi namin, syempre kailangan nakamask ka. Pero dikit-dikit kami. Dikit-dikit kami sa mga oras na yun at hindi na na-implement ng social distancing. Kaya sa oras na yun, pag nasa aeroplano ka, kailangan naghugas ka ng kamay, nag-sanitize ka. At ito gutom ako sa oras na yun. Yun nga lang, tubig at saka biscuit lang na ganito kaliit ang binigay ng Philippine Airlines flight Cebu to Manila. Pero ano lang yun siguro yun talaga yung standard nila. From Naiya International Airport, domestic area, ayan. Pagbaba namin mismo, kailangan mong pumila, social distancing pa rin. At kung turn mo na nakunin yung bagahe mo, pwede mo nang kunin. Pagkaayos nun, dumiretso ka na sa exit. Paglabas mo, eto na ang tips yung mga walang masakyan, yung mga hindi nag-arrange ng kanilang transportation papunta sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga probinsya. Sa mismong exit area ng domestic, may mga sasalubong na sa inyong mga van, mga taxi, o mga sasakyan na license at may ID or sila ay aprobado ng gobyerno para ihatid kayo sa inyong mga lugar. So napakaganda yan. Yun nga lang, sa presyo, hindi ko na naitanong guys dahil LGU ng aming bayan ang nagsundo sa amin. And first of all, thank you so much to Mayor Ramil Balong Ventinilla for allowing us. Ayan, tinulungan kami para sa kanilang hatid sundo program. Maraming salamat. And of course, sa isa namin barangay officials na si
Mami Selma or si Kagawad Selma, maraming salamat. So yan, from exit ng domestic, sinundo na kami ng puting pan. And the good thing here guys, naging smooth naman ang aming biyahe. So wala ako naging contact tracing ha. From exit ng domestic, dumiretso na ako ng van. It takes us 3 hours lang hanggang Pangasinan. Diretso yan. At kami-kami lang ang nasa loob ng van. Kahit sa loob ng van, nakamas kami. Tapos, ni-implement pa rin namin ang social distancing. So, bumiyahe kami ng 3 oras. Medyo napabilis dahil dumaan kami sa SCTEX. Pagdating namin ng bayan at nakarating na sa aming barangay, hindi bago yung mga maririnig mo at normal na yon sa akin. Ewan ko lang sa inyo kung paano yung setup nyo sa barangay nyo, ha? Ayan, kasi sa Cebu pa lang, naririnig ko na ang mga negatibo at ang mga opinyon ng kapitbahay o ng kabarangay o ng kababayan pagdating sa mga OFW or non-OFW na dumarating sa bansa. May mga masasakit kang maririnig na salita, may mga diskriminasyon, minsan nga nagiging racist na, at nangunguna dyan yung mga chismosan! Pero eto ha, let's go on to the positive side. Marami akong mga narinig, marami akong mga na-experience, medyo nakakasakit lang ng damdamin, di ba? Kasi mismong kabarangay mo o kalugar mo yung magsasabi na darating na ang virus, kailangan mo nang magtago, o kailangan mo nang lumayo. Pero dead man na sa akin yan. Dito tayo sa home quarantine procedures. Ayan. Ganito nga ang nangyari guys. Pagdating ng bahay nyo, kailangan mong mag-home quarantine ng 14 days. Yun nga lang, medyo hindi ako masyadong naliwanagan sa naging protocol. Kung protocol ng barangay, protocol ng munisipyo, o protocol ng buong Pilipinas pagdating sa 14 days home quarantine. So, ito na nga. Pagdating mo ng loob ng bahay, kailangan pala sa loob ka lang mismo ng kwarto, sa loob ka lang mismo ng bahay. Sabi nga ni Kim Chiu, bawal lumabas. So, pero sumilip, pwede. Yung nasa gilid ka ng bahay, nasubukan ko yan. I'll try to stay pansamantala, o nagpahangin lang ako konti sa may terrace namin. Ayan, pinuntahan na ako ng opisyal para sabihin sa akin na hindi allowed yung mga ganong klaseng home quarantine na manatili ka sa labas ng iyong bahay. Labas yung mismong bahay mo, 2 hakbang. Ayan, so kung may terrace kayo o may bakuran kayo, hindi pwede yon. Mas magandang manatili ka daw muna sa loob ng kwarto o sa loob ng bahay in 14 days, guys. Imagine yan. Okay, susundin natin. Yun nga lang, ang masaklap, nangunguna ang ibang tao sa maling impormasyon o maling nakikita. Pero naniniwala pa rin ako kasi na ang bibig talaga pwedeng magsinungaling, pero ang mata hindi. Ayan. So, ganun na nga ang nangyari. Hindi maiwasan, nakakalungkot, pero may mga tao talaga na ang tingin nila ngayon sa COVID ay isang nakakatakot. Totoo naman. Pero yung nakakadiri, OA yun. Tapos sasamahan mo ng diskriminasyon, racist na mga pinagsama-samang chismosa. Ay, wrong! So, ang ginawa ko guys, dahil nga bawal lumabas, alam naman natin yon, kailangan natin sundin ang protocol. Eto magandang idea. Share ko sa inyo kung anong naging nagawa kong idea. So, nagpabili ako ng plastic wrap. So, mabibili mo yon ng 150 pesos dito sa amin Ewan ko sa inyo. So, bumili ako ng ilang yarda ng plastic wrap. Kita nyo naman sa video. So, nagpatulong ako sa aking mga kapamilya para idikit itong plastic wrap na ito. Ayan, so ididikit namin siya para naman hindi nakakahiya at mabawasan na rin ang nega ng mga kasama mo sa barangay o ng mga kapitbahay mo na tipong andyan ang virus. Kaya ako na mismo gumawa ng paraan. Nilagyan ko ng plastic wrap ang aming terrace. Huwag naman sana buong bahay kasi masusuffocate ka na, hindi ka mamamatay sa COVID. O, negative na nga ako pero ang tingin pa rin is parang positive. So, para ako na lang ang mag-adjust guys para sa inyo. Ang ginawa ko guys, ito mismong bahay namin, nilagyan ko siya ng plastic wrap. Sinanitize ko siya. Tapos sa may gilid lang naman, dahil naubusan na ako ng budget, nilagyan ko na lang ng kurtina para iwas sa mga mata ng mga taong hindi makontento at hindi mapakali na gustong may masabi sa iba. Ito pa pala sa 14 days sa
home quarantine nyo, itong first day ko, bibisitahin ka ng BHW o ang Barangay Health Worker. May dalang notebook yan. I-check niya i-check niya yung temperature mo. Yun nga lang, wala siyang gamit na thermometer. I-check niya ang temperature mo. Yun nga lang, parang wala silang thermal check. Mahal daw kasi yun. So, lilistan na lang niya. Ganun-ganun na lang. Titignan niya kung mainit ka. So, itong si BHW na to, ay susulat ang inyong pangalan. Siya ang naka-assign sa barangay nyo para i-monitor ka. So, 14 days akong bibisitahin itong barangay health worker na to para i-check ako at si mami at si daddy sa kondisyon namin. Pero actually, okay na kami kasi we're negative. Napagdaanan na namin yung iba't ibang klase ng swab test at iba't ibang protocols ng gobyerno. Pero, yun na nga guys, let's make it positive na lang. So, kung medyo nabuboring ka sa loob ng bahay nyo, ilibangin mo na lang muna ulit ang iyong sarili sa 14 days home quarantine. Ayan, pwede ka makipag-usap, pero mas maganda yung ilang distansya sa'yo. Huwag ka na lang magpapakita sa mga, alam mo na, sa may ibang tao na nasa labas ka ng bahay nyo. As in, yung nasa labas ka lang ha. Kasi alam mo na, iba na naman ang ipaparating at magiging negative na naman ang impact nito sa ibang tao. So there you have it guys, maraming salamat. Enjoy the rest of your day at maraming salamat sa mga nakilala ko, mga bagong naging kaibigan ko sa travel journey na ito. So I'm excited na sana'y magbalik na sa normal ang lahat at ipagdasal natin ang mga kapamilya natin, ayan, na sana ay malagpasan din ang mga hamon sa buhay. Iwasan natin ang magsalita ng negative pag alam nating makakasakit ito at hindi mabuti sa pakikipagkapwa. Okay? Maraming salamat mo and have a blessed day.